Matagal ko na pong gustong magpadala ng kwento sa Pinoy Creepypasta. Pero ngayon lang po ako nagkaroon ng sipag para isulat itong personal kong karanasan. Emil na lang po pala ang ipangalan niyo sa akin. 33 years old, may 2 anak. Nangyari ito noong dyan pa ako sa Manila nagtatrabaho. Bagger ako noon sa Pure Gold. Wala pa akong pamilya dati kaya naman ang pera ko ginagastos ko kung saan ko gusto. Noong mangyari itong katakot-takot kong karanasan ay nagkayayaan kaming magkakatrabaho na mag-beer house. Sahod naman at walang pasok ang iba sa amin kinabukasan kaya natuloy ang walwala namin. Hindi kami nag-table ng babae kahit gusto namin. Dahil baka lumaki ang bill namin dahil sa ladies drink. Nung gabing yun ay nakontento na lang kaming 4 na magbabarkada na tumingin sa mga babaeng nagsasayaw. Matapos ang inuman ay naghiwa-hiwalay na kami ng landas. Kaya ko pa namang makauwi sa bahay. Pero ang paningin ko noon ay talagang panglasing na dahil gumegewang na ang daan, pati ang kalsada. Bago umuwi sa inuupahang kwarto, ay nagpasya muna akong dumaan sa malapit na parisan. Itong parisan na ito, isubok ng nakakatanggal ng tama. At talaga namang masarap, kaya madalas akong kumakain doon matapos naming mag-inom. Pero nung time na yon hindi ata tumalab sa akin ang pampawala ng tama. Kaya naman nagpasya akong maglakad na lang papunta sa uuwi ang bahay. 10 minutong lakaran lang naman yon. Makakatipid ako sa pamasahe. Saka mahirap na rin kasing sumakay tuwing madaling araw. Mas mapapabilis ang uwi ko kung maglalakad ako kaysa maghihintay ng tricycle. Habang susuray-suray ako sa paglalakad ay napansin kong may babae sa kanto ng lilikuan kong eskinita. Nakaputi. Ang ganda-ganda ng babae. Talagang nagliliwanag ang kagandahan sa dilim. Mukhang may hinihintay yung babae. Binilisan ko ang paglalakad para makita ng malapitan yung babae. Pero nakakailang hakbang na ako. Nang mapansin kong parang hindi lumalapit ang agwat ko sa nakaputing babae. Binilisan ko ulit ang paglalakad. Pero hindi talaga ako makalapit-lapit. Hindi ko alam kung epekto lang ito ng kalasingan ha. Pero talagang natatakot na ako sa nangyayari. Sa mga puntong yon ay gusto ko na lang makauwi na para makapagpahinga. Pero kahit anong lakad ko ay hindi ko pa rin malapitan yung babae. Mangyak-ngyak na ako noon kasi nga natatakot na ako sa nangyayari. Ipinikit ko ang mga mata ko habang naglalakad. Naramdaman kong gumagalaw na ako. Nakakalipat na ako ng pwesto. Iba na kasi yung tapak ng paa ko sa lupa. Hindi tulad noong mga una kong pagtatangka na lapitan ng babae. Kaya naman nang maramdaman kong malayo-layo na ang nalalakad ko, ay nagmulat na ako. Nang magmulat, ay napagtanto kong mali pa rin ang lahat. Nakadapa kasi ako sa lupa. Wala na sa iskinita yung babaeng nakaputi. Katabi ko na yung babae. Gumagapang din. Sumasabay sa akin. Paulit-ulit niyang tinatanong kung gusto ko pa rin daw ba siyang lapitan. Kung maganda pa rin daw ba siya. Sa totoo lang, ay hindi ko na sinagot yung mga tanong ng babae. Dahil sa sobrang takot ko. Pero kung tatanungin niya ulit ako, sasabihin ko sa kanyang ang pangit-pangit niya. Kulubot kasi ang mukha ng babae at lubog ang mga naninilaw na mata. Parang malapit kay Valak ng pelikulang The Nun ang itsura. Binilisan ko noon ang paggapang patungo sa iskinitang lilikuan ko. Patuloy pa rin sa paggapang sa tabi ko yung babaeng gula-gulanit na ang kaninang puti at malinis na damit. Nababahira na ang damit niya ng alikabok, dugo at putik. Humahalakhak din yung babae habang gumagapang sa tabi ko.
Mukhang naliligayahan sa takot at paghihirap na nararamdaman ko. Nang marating ko ang iskinita kung saan ako lumiliko para makauwi sa inuupahan, ay doon lang ako nakahinga ng matiwasay. Wala na sa tabi ko yung babaeng gumagapang. Dahil siguro maliwanag na, nagpagpag ako ng pantalon at t-shirt. Naramdaman ko ang mga hapde at kirot na dulot ng sugat na nakuha ko dahil sa mahaba-habang paggapang. Walang babae. Inisip ko noon na baka guni-guni lang ang lahat o produkto lang ng aking kalasingan. Pero may bahagi pa rin sa isip ko na nagsasabing totoo na may sumabay sa paggapang ko. Hindi yun basta multo lang, kung hindi isang masamang espiritu. Espiritong naging dahilan kung bakit nawala ang aking tama. Ako po yung tipo ng tao na hindi naniniwala sa mga kababalaghan kung hindi ko mararanasan. Ito pong story na shinare ko ay personal kong karanasan noong nakikitira pa ako sa Tita Myrna ko sa Bulacan. Pangalanan niyo na lang po akong Abet, 2017 noon. Madalas kong maisip na malas akong tao at sana hindi na lang ako ipinanganak. Lahat kasi ng nangyayari sa buhay ko ay puro kamalasan. Bata pa lang ako nang mamatay ang aking mga magulang. Kaya naman pamilya na ni Tita Myrna ang nagpalaki sa akin. Sa bahay na ako ni Tita Myrna nagkamuwang at doon na rin ako nagkatrabaho. Kaya naman para makabayad ng utang na loob ay nagbibigay ako ng malaking parte ng aking sahod. Ilang buwan pa lang kaming hiwalay ng long-time girlfriend ko at dumadalas ang pag-uwi ko noon sa Bulacan ng madaling araw. Nalulung kasi ako sa pag-inom ng alak. Alak lang ang kinakapitan ko noon para kalimutan ng panandali ang lungkot ng paghihiwalay namin ng GF kong si Irma. Isang madaling araw, habang nakasakay ako sa likurang parte ng bus na parang nakikipagkarera sa mga kasabayan na sasakyan, ay nakaramdam ako ng parang may kakaiba. Kakaunti lang ang pasahero noon dahil mga 2:00 na yata o 3:00. Bilang lang sa daliri ko ang dami ng pasahero sa bus. Wala akong katabi sa upuang 3 ang umuupong tao kapag rush hour. Dinadamba ko noon ang malakas na hampas ng hangin sa mukha ko. Mangiyak-ngiyak ako habang inaalala kung bakit kami naghiwalay ni Irma nang maramdaman kong lumubog yung parte ng upuan sa tabi ko. Hindi ko pinansin agad. Naisip kong baka ako rin ang dahilan ng paglubog dahil medyo may katabaan akong tao that time. Ibinalik ko sa bintana ang focus ko. Sa isip ko noon ay nasa loob ako ng isang music video. Ako ang pangunahing artista. Nalulungkot ako sa pag-alis ni Irma patungo sa ibang bansa. Yung kantang tumutugtog sa isip ko ay isa sa mga kanta ng Silent Sanctuary. Nasa ganoon akong pagmumuni-muni nang kalibitin ako ng konduktor. Inabot ko ang bayad na 500. Sinabi ko ang lugar na bababaan. Napapapalatak yung konduktor habang masama ang tingin sa akin. Hindi ko siya pinansin. Nanatili siyang nakatitig sa kinauupuan ko. Makalipas ang ilang segundo ay nagsalita yung konduktor. Nagtanong, "Hindi mo ba kasama tong matanda?" Turo niya sa tabi ng upuan ko. Napatanga ako. Tinignan ko ang konduktor. Kung may pagtataka ba ang mga mata ko noon o kilabot ay hindi ko na sigurado. Magalang akong sumagot sa konduktor na hindi pa inaabot ang sukli sa akin. "Ay, sino pong matanda? Mag-isa lang ako dito eh." Sabi ko. "Ayan oh, hindi mo ba talaga nakikita si Tatang?" Ramdam ko na ang takot sa boses ng konduktor. Namuti na rin ang mukha niya sa kaba. "Alam Manong, wala po talaga akong katabi."
Muli kong sagot. Pero sa puntong yon ay unti-unti na rin akong kinikilabutan. Naramdaman ko rin na para akong may katabing malamig pero hindi ko nakikita. Pinahinto sandali ng konduktor yung bus. Tumayo ang driver at tumingin ng ang ilang pasahero sa kinauupuan ko. Wala namang nakitang matanda yung mga pasahero at driver pero pinagpipilitan pa rin ng konduktor na may kasama nga akong matanda at malinaw niya yung nakikita. Sa sobrang takot ko noon ay lumipat na ako ng upuan malapit sa driver ng bus. Tinanong ko pa yung driver kung gumagamit ba ng pinagbabawal na gamot yung konduktor niya. Pero sinabi niyang hindi. Dahil kung gumagamit man ay hindi raw makakalusot sa drug test. Hanggang makababa ako ng Bulacan noon ay panay pa rin ang tingin ng driver sa akin. Bago bumaba, sinabihan niya akong wag agad uuwi. Magpagpag daw muna na syempre hindi ko sinunod dahil hindi naman ako galing ng Lamay. Kinaumagahan, bumalik ang kilabot ko nang tanungin sa akin ni Tita Mirna kung sino raw yung matanda na kasama ko sa bahay kagabi. Sinabi kong wala akong kasama. Sinabi niya na sino raw yung matanda na nakita niya sa labas ng pinto pagka-uwi ko. Nang marinig ko yon, ay para akong tinakasan ng dugo sa ulo. Ipinagdasal ko ang kaluluwa ng matandang sumama sa akin. Hindi na ulit nakita ni Tita yung matanda pagkatapos. Ako nga po pala si Jepoy, college student. Ito pong experience ko ay nangyari noong 10 years old pa lang ako. Hindi ko po talaga ito makalimutan hanggang ngayon. Kaya naisip kong ibahagi dito. May kalakihan ang bahay namin sa Cebu. Up and down. 3 ang kwarto. 2 sa taas at 1 sa baba. Sa kwarto sa baba natutulog ang mama at papa ko. Yung isa namang kwarto sa taas ang tinutulugan namin ni Kuya Daniel. Yung isang kwarto, guest room. Bihira magamit pero hindi naman haunted. Hindi po doon sa guest room nangyari ang katatakutang naranasan ko. Kung hindi, sa baba ng aming bahay. Kinuwento ko lang po ang itsura ng bahay namin para may idea ang mga tagapakinig kung saan ako manggagaling. Isang madaling araw yon nang makaramdam ako ng labis na pagkagutom. Hindi kasi ako kumain ng marami noong hapunan dahil gulay ang ulam. Noong bata ako, ayaw na ayaw ko ng gulay kasi napapaitan ako ng sobra. Diring-diri ako sa lasa. Kaya lagi akong nagsusuka. At iyon na nga, dahil sa labis na pagkagutom ay lumabas ako ng kwarto namin ni Kuya Daniel. Sinigurado kong tulog na si Kuya. Dahil alam kong isusumbong niya ako kanila mama at papa kapag nahuli na naman akong kumukuha ng pagkain sa ref. Masasabi kong kakaiba ako sa maraming bata kasi hindi ako takot sa dilim noon. Mas takot pa ako sa gulay kaysa sa multo. Mabilis kong nababa ang hagdan. Sabik na sabik akong tumakbo papunta sa ref na para bang nagliliwanag ang katawan sa dilim. Naglalaway ako nang hawakan ko ang pinto. Na-imagine ko noon ang laman ng aming ref. Matatamis na tsokolate, bukayo. Basta, kahit pagkain na alam kong wala doon sa ref, ay nai-imagine ko sa sobrang gutom. Nang buksan ko ay ref ay muntik akong mapalundag sa gulat. May nabangga kasi yung pinto. Inakala ko noon na baka si mama o si papa yung nabangga. Kaya natakot ako. Dahil baka mapalo ako nang wala sa oras. Hindi agad ako nakagalaw. Hinihintay ko kasing marinig ang boses ng isa sa kanila. Pero nang hindi ko marinig ang boses ni mama o papa, ay biglang gumapang sa akin ang kilabot.
Habang nababalot ng kilabot ang katawan, ay pinagmasdan ko ang dahan-dahang pagsara ng pinto ng ref. Bago sumara ang pinto at mawala ang liwanag, ay napigilan ko agad. Kailangang makakuha muna ako ng pagkain bago ko isara ang pinto. Kaya naman ang ginawa ko ay binuksan ko ulit katulad ng una kong ginawa. Sa ikalawang pagbukas ay may tinamaan na naman ang pinto ng ref. Doon na ako pinagpawisan ng malamig. Gusto kong silipin sa likod ng pinto kung sino yung nabangga. Pero nag-aalangan ako dahil sa takot. Nang makuha ko na ang bukayo sa ref, ay naramdaman kong may sumayad na buhok sa aking ulo. Akala ko noon ay si mama na, kasi mahaba noon ang buhok ni mama eh. Kaya naman habang hawak ang bukayo, ay nakangiti akong tumingala para sana mag-sorry kay mama. Sa pagtingala ko, ay hindi ang mama ko ang nakita ko. Babae rin siya, pero malayong malayo ang itsura kay mama. Meron siyang mahabang buhok. Ito ang isa sa mga naaalala ko hanggang ngayon. Pero yung itsura niya, na talaga namang hindi ko makakalimutan, ay ang mahaba niyang liig na nakapatong sa tuktok ng pinto ng ref. Nakatitig siya sa akin na nooy nakatingala. Nakangiti. Kitang-kita ko ang maiitim at nabubulok niyang mga ngipin. Yung mata niya, puting-puti na kulay gatas. Yung mukha niya naman ay parang nagbibitak-bitak na lumang puting flower vase. Yung pagkakangiti ko noon, agad-agad na palitan ng ngiwi. Sinubukan kong sumigaw pero walang lumalabas na tinig sa lalamunan ko. Nakanganga lang ako. Umaasang may lumabas kahit kaunting tawag ng saklolo. Yung babae na nakatitig sa akin ay ginaya ang pagsigaw ko. Ngumanga rin siya. Itim na itim ang loob ng kanyang bibig. Bago siya nawala ay naamoy ko pa ang pagkabulok na nagmula sa kanyang paghinga. Si mama ang unang nakakita sa akin na nakahiga sa tabi ng nakasaradong ref. Hawak ko ang bukayo na nooy pinagpipiestahan na raw ng mga langgam. Kwinento ko kay mama at papa yung babaeng nakita ko. Sabi nila na isa lang daw yung masamang panaginip. Noong high school ako, napakahilig kong mag-aral. Itinatak kasi sa akin ng parents ko na mahirap lang kami. Ang bahay kasi namin noon, Sir Neb, kahit up and down, gawa lang sa pinagpitag-pingyero. Edukasyon lang daw ang tanging maipamamana nila sa akin. Lagi nilang sinasabi yun. Kaya naman sinulit ko talaga ang pag-aaral ko. May panahon pa nga na advance kong binabasa ang textbooks at inaaral ang paparating na lesson. Kaya naman noong high school ako ay nagtapos ako bilang valedictorian ng school namin. Malapit na ang periodical exam namin noon, kaya naman sinisipagan ko sa pagre-review. Sa sobrang sipag ko nga, inaabot ako ng madaling araw para lang kabisaduhin ang mahihirap na formula sa subject na nahihirapan ako. In my case, physics. Around 2 a.m. that time, nang maramdaman kong inaantok na ako, ay nagdesisyon akong magtimpla muna ng kape. Kaya naman bumaba ako ng bahay para magpunta sa kusina. Pagkatapos kong magtimpla ng kapeng pampawala ng antok ko, ay bumalik na ako sa kwarto kung saan ako nagre-review. Nang buksan ko ang pinto ng kwarto ay muntik kong mabitawan ang tasa ng kape dahil sa pagkagulat. Naroon pa rin kasi ako, o mas magandang sabihing kamukha ko. Abala yung kamukha ko sa pagre-review. Tutok na tutok siya sa textbook ng physics.
Sa sobrang takot ko noon ay hindi ko agad naigalaw ang katawan ko. Noong makahakbang ako ng isang hakbang, ay doon lang lumingon sa akin yung kamukha ko. Parehong pareho kami ng itsura, mapadamit, tabas ng buhok, pati yung ilong, muka at labi niya ay akong ako. Ang kakaiba lang doon sa doppelganger ko ay ang mga mata nito. Purong itim lang, kakulay ng gabi kapag wala kang nakikitang kahit anong bituin sa langit. Sinubukan kong tumakbo palayo doon sa doppelganger ko, pero hindi na naman ako makagalaw dahil sa sobrang takot. Parang ipinako yung paa ko sa sahig ng bahay namin. Dahan-dahang lumapit yung doppelganger ko sa akin. Tinapik niya ako sa balikat at sinabing, "Mag-review ka na. Baka bumagsak ka pa." Pagkasabi niya noon ay saka ko lang naigalaw ang katawan ko. Nilingon ko yung paligid ng pinto kung saan lumabas yung doppelganger ko, pero wala na siya doon. Hindi ko na ininom ang kaping tinimpla pagkatapos nung nangyari. Pinilit ko na lang matulog at nag-decide na bukas na lang ako ng umaga magre-review. Kinuwento ko sa mga kaibigan ko yung nangyari. Pero sabi nila, hindi pa raw sila nakakarinig ng doppelganger na nagsasalita. Karamihan daw kasi sa mga kwentong naririnig nila patungkol sa mga doppelganger, nagpapakita lang. Kung magkaroon man daw ng kontak o paghawak doon sa nakakita ay bibihirang mangyari. Sabi nila, baka daw demonyo yung nagpakita sa akin. Baka daw gustong sirain ang mga pangarap at pagsisikap ko sa buhay. Baka gusto raw akong takutin para hindi na ako sipagin sa pag-aaral. Kung totoo ngang demonyo yon, malas niya. Dahil hindi ko sinukuan ang pangarap ko, mas malakas ang pananalig ko sa Diyos at paniniwalang gagabayan ako ng Panginoon tungo sa maayos na buhay. Good evening po, Sir Neb. Karina nga po pala ang pangalan ko. 27 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang cashier. Ito pong karanasang ibabahagi ko ay nangyari noong 2019. Madalas ko naman pong ginagawa ang pagtapon ng basura tuwing madaling araw. Pero ito pong kababalaghan ay first time ko lamang naranasan. Kakauwi ko lang noon galing duty nang magpasya akong maligo. Nalalagkit kasi ang katawan ko dahil sa tagal ng biyahe. Pagkatapos kong maligo ay nagdesisyon muna akong magluto ng noodles para sa midnight snack. Tapos ay nanood na lang ng ilang episodes ng K-drama. Mga 1 or 2 AM na siguro nang makaramdam ako ng antok. Doon pa lang ako nagdesisyong ilabas ang basura sa bahay. Bilang lang po kasi ang araw kung kailan dumadaan ang truck ng basura. Kung hindi mailalabas agad ay nangangamoy. Kaya naman kahit pipikit-pikit na ang mata, ay kinuha ko yung itim na trash bag. Mabigat-bigat na yung trash bag. Dahil sa 3 araw na tambak ng basura. Nang malapit na ako sa tambak ng basura, ay may narinig akong boses ng batang lalaki. Mahina lang sa umpisa. "Ate, tulong," sabi ng bata. Dahil maawain akong tao, hinanap ko yung pinagmumula ng boses ng bata. Tinanong ko pa kung nasaan siya, habang hawak-hawak ko yung itim na trash bag. Paulit-ulit namang sumasagot yung bata. "Ate, tulong." Tapos hihinto sa pagsasalita. Ako naman itong nag-aalala. Ituloy pa rin sa paghahanap. Ilang minuto rin kaming ganoon bago ko matunton kung saan nagmumula yung tinig ng bata. Sa tambak ng basura nagmumula yung mahinang boses ng bata. Boses na habang papalapit ako
ay papalakas ng papalakas. Bago ko halukayin yung tambak ng basura ay binitawan ko muna yung trash bag. Pagkatapos kong itapon ang dala kong basura, narinig ko naman yung boses ng bata. Pero sa sandaling yun, parang nagmamadali na yung bata sa pagsasalita. Ate, tulong. Tulungan mo ko, ate. Dahil na rin siguro sa pagkataranta, kaya nagmadali akong hawiin ang tambak ng mga basura. Naisip ko kung talagang may bata nga doon sa tambak ay nanganganib ang buhay niya dahil baka hindi siya makahinga. Ilang basura din ang nahawi ko nang makita ko ang pinagmumulan ng tinig. Isang ang bata. Pero nakakatakot ang itsura. Yung mata niya, itim na itim lang. Tapos maputla ang kanyang nakahubad at payat na katawan. Parang batang malnourished. Nang makita ko yung bata ay hindi ako agad nakagalaw dahil sa takot. Naramdaman kong humawak yung kamay niya sa braso ko habang paulit-ulit na sinasabing, "Ate, tulong." Sobrang lamig ng kamay ng bata. Parang yelo kapag idinikit sa balat. Doon lang nagsumiksik sa isip ko na hindi buhay na bata ang humihingi ng tulong sa akin. Nang makakalas ako sa mahigpit na pagkakahawak ng bata sa aking braso, ay mabilis akong tumakbo pabalik ng bahay. Hingal na hingal ako nang makabalik. Nanunuyo ang aking lalamunan. Kahit nasa bahay na ay panay pa rin ang lingon ko sa aking likuran sa takot na baka sinundan ako ng bata sa basurahan. Mabuti na nga lang at hindi ito sumunod sa akin, katulad ng ibang multo sa mga kwentong napapakinggan ko. Pagkatapos po ng pangyayaring yun, Sir Neb, ay nag-aalangan na ulit akong tumulong kapag hindi ko alam kung kanino nang gagaling ang tawag ng saklolo. Baka kasi makakita ulit ako ng multo. Kumusta mga kapasta? Ako po si Kay ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.